Panginoon, magsabi ka lamang, gagaling na kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 8, verses 5 to 13, and I read it for you. When he entered Capernaum, a centurion came to him, appealing to him and saying, "Lord, my servant is lying at home paralyzed in terrible distress." And he said to him, "I will come and cure him." The centurion answered, "Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only speak the word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, 'Go,' and he goes, and to another, 'Come,' and he comes, and to my slave, 'Do this,' and the slave does it." When Jesus heard him, he was amazed and said to those who followed him, "Truly I tell you, in no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and will eat with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, while the heirs of the kingdom will be thrown into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." And to the centurion, Jesus said, "Go, let it be done for you according to your faith." And the servant was healed in that hour. May mga salitang nakakasakit ng damdamin, katulad ng pagmumura, mga salitang pang-aabuso, pang-aapi. Nasabihan ka ba ng mga salitang ito? May mga salita rin na nagbibigay pag-asa sa atin at inspirasyon. May mga tao na nagiging daluyan ng pag-asa sa ating buhay sa tuwing sinasabi nila ang mga salitang nagbibigay buhay sa iba. Sa ating pong binasang ebanghelyo, mayroon pong lumapit na senturyon kay Jesus at kanyang sinabi kay Jesus ang isa sa kanyang mga alagad ay may sakit. Nababasa po natin, "Lord, my servant is lying at home paralyzed in terrible distress." May sakit. Sabi ng Panginoon, pupunta ako. Pero winika ng senturyon, "Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and my servant shall be healed." Ito po'y naririnig natin sa tuwing tayo dumadalo ng banal na misa. Bago natin tanggapin si Jesus sa bahay ng ating kaluluwa, ng ating mga puso, tayo ay nagwiwika katulad ng sinabi ng senturyon, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako." Ang salita ni Jesus ay nakagagaling, nagbibigay lunas sa mga may sakit, may karamdaman, may pinagdadaanan. Ang salita ni Jesus ang pag-asa ng mundo. Maingay na ang mundo, kung ano-ano na ang sinasabi ng mundo. Kaya kung kailangan natin ng kagalingan, kung kailangan natin ng katotohanan, ng paggabay, ng daan, magtungo tayo kay Jesus sapagkat ang kanyang salita ay nakagagaling. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagalingin po ninyo ang parte ng buhay namin na kailangan ng lunas. Sa iyong salita, alam po namin kami masasalba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng videong ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page.
God bless you po.